Magandang araw mga kasabong. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. So sa episode na ito ay ipapakita ko sa inyo kung gaano karami ang pinapakain natin sa araw ng laban at paano natin sinusukat ang ating pagkain sa araw ng laban. So kung paano natin ginagawa. So ito ay simulation lang mga kasabong. Itang halimbawa lang ito ng ating gusto kong ipakita sa inyo. So ganito po ang ating ginagawa. So halika kayo, samahan nyo ako mga kasabong. Sa araw ng laban mga kasabong, so ganito lang ang ating pinapakain sa atin. Ganito lang kalaki, ang mga 10 grams lang ito mga kasabong. So ganito ito makikita nyo. So dito meron tayong mga pangsukat. Ito may pangsukat, ito maliit na mga ano ba ang sukat nito, 1/4 teaspoon po ito. So 1/4 teaspoon po ito, sa ito 1/4 ng kutsarita. So nakabili po ako ng yung ginagamit ng ito 1/4 teaspoon po ito. Nakabili po ako ng mga chip na yung ginagamit sa mga chip na pagluluto sa mga chip sa yung mga chip po na ginagamit nila, may 1 teaspoon ito, tapos mga measurement para sa pagluluto. So nakabili ako, tapos ginamit ko ito. Ito ang ginagamit kong basihan mga kasabong. So ito maliit lang ito na ito ang sa scoop sa gatas, ito ay mga 15% po ito mga kasabong. 15 grams. I mean 15 grams, hindi 15%. 15 grams po ito. Ito mga 10 grams, nasa 10 grams lang po ito. So kung titingnan natin, meron tayong pagkain dito na inerton. So kung atin siyang titingnan, so ito ang puno nito ay nasa mga 10 grams. Kung ilalagay natin dito sa scoop ng gatas, dito sa scoop ng gatas, kung atin itong ilalagay ay so dito kung atin siyang ilalagay doon, so hindi siya mapupuno dahil nasa mga 10 grams lang ito. Titingnan nyo, so hindi nga napuno, nasa 10 grams na ito, mga 15 grams kasi ito. So ganito lang kadami ang ating pinapakain. So sa ating manok sa araw ng laban, halimbawa ito inerton ito na pagkain, so ganito lang kadami ang pinapakain natin. So kung ilalagay natin doon, so ganito lang, kukunti lang mga kasabong ang papakain natin sa ating manok. Ganito lang karami, kukunti lang. So kasya lang dito. Tapos lalagyan lang natin ng egg white at saging saba. Yan lang po ang pagkain natin sa araw ng laban. Tapos every 2 hours nagdadap tayo ng ating manok, inilalabas sa kulungan. Binibigyan natin sila ng follow up na pagkain, pakunti-kunti lang, 2 crackcorn, 1 pellets, ganun lang. So paano ko po sinusukat ang aking patuka. Halimbawa yung diniskas ko, halimbawa 10% na crack, o halimbawa 20% na crack corn, o sa araw ng laban o 50% ng crack corn. So ganito lang ito, ang mini-measure natin ito pang 50%. Sa 50%, so mga limang takal po nito ng 1/4 na teaspoon. So isa, dalawa, tatlo, apat, so 5. So ganito lang ang 50%, so 5. So halimbawa 50% lang ng ganito, 50% ng crack corn. Halimbawa crack corn ito, wala naman tayong crack corn dito, palahit inerton lang ating pagkain dito sa maintenance. So tapos halimbawa pellets,
20% ng pilit. So lalagyan natin ng dalawang takal nito, 20% isa. So dalawang takal. So tapos halimbawa 30% ng special 16, halimbawa special 16 ito, pero inerton nga ito, sa emulsion lang. So tatlong takal nito, isa, dalawa, so tatlo. So kung titingnan natin sa 10 takal ng ganito, medyo may kunting sobra lang ng kunti. So sa 10 takal ng 140 spoon, so ito lang ang pinapakain natin sa ating manok sa araw ng laban. Hindi talaga kailangan pakainin ng marami ang ating manok sa araw ng laban. So ito po ang dala-dala, isa sa mga dala-dala ko sa araw ng laban. Ito ang dalawang itong dalawa lang sa araw ng laban. Ito ginagamit ko lang ito as gauge po, na ito ay mga nasa 15 grams po ito. Ang puno nito, pag nilagyan nyo ito ng patoka, nasa 15 grams po ito. So pwede pa rin kahit 15 grams kung kayo gusto nyo medyo marami ang kain ng manok nyo. Ito, enough na po ito mga kasabong sa araw ng laban. Pero ako usually, dahil nagbibigay nga ako ng follow up sa manok ko every 2 hours, so ganito lang talaga ang pagkain ko karami. So medyo, dahil yung tinatakal natin sa yung itong 1/4 teaspoon na pangsukat, so medyo lumampas ng konti dito. So pero tinatansya natin mga nasa 10 grams ito, to maybe 10 grams to 11 grams. So okay na po yun. So ito lang ang pagkain ko mga kasabong sa araw ng laban. Tapos ang aking rason dito mga kasabong, bakit ganito, dahil gusto ko ang ating manok ay every time na magdadrop tayo, meron silang pagkain at parang konsolisyon nila, at parang ganado sila pag nakadrop sila dahil alam niyang may pagkain na nilalagay. So wag po kayong mabahala mga kasabong sa araw ng laban na sabihin nyo baka magutom ang inyong mga manok. Hindi po, mas maganda na po ang kunti lang ang pagkain natin sa araw ng laban kaysa madami. At saka kung medyo kulang ang kanilang pagkain, ay pwede naman tayong mag-follow up, magbigay ng follow up na pagkain. Di gaya ng yung binigyan natin ng napakaraming pagkain at nagkaproblema sa panunaw ang ating manok, mahihirapan tayong ipalabas ang kanilang nakain. So mas maganda na yung maliit lang, dahil pag sa tingin natin, may evaluate naman natin sila every 2 hours. Kung tingin mo ang droppings nila ay makikita mo naman ang sign doon na medyo pupunta silang nag-iinti na or lumabas na ang kanilang fecal dropping. So pwede natin silang mapaluapan, o sa tingin natin maliit na talaga ang size ng kanilang droppings, so bibigyan lang natin sila ng follow up. Every time na mag-drop tayo every 2 hours, bigyan lang natin ng dalawang pellets or crack corn, tapos kunting saging saba. Yan lang po mga kasabong ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang ganito. So sa araw talaga ng laban, ito talaga ang kakampi ko, itong dalawang ito. So tingnan nyo, napakaliit lang ito'y sisidlan lang ito ng reload. Pinutol ko yung sisidlan ng reload, pinutol ko siya at minisure ko dito. So ng mga ganito dito, mga 10 takal nito, medyo lumampas ng konti. So mga kasabong, kung titingnan natin, so ito ang ginagamit ko na pangtakal sa araw ng laban. So usually ang dala-dala ko sa araw ng laban na ito lang, itong dalawang ito sa mga dinadala ko
na kanilang pantakal. So sa araw ng laban, ang dala-dala ko ay meron akong gunting, preparasyon kung medyo magka-problema tayo at mabadwit, hygrometer at thermometer, yung dalawang klase ng thermometer, yung digital at analog. Tapos may hygrometer tayo. At ito talaga ang mga kakampi ko sa araw ng laban. So ito ang dinadala ko. So ganito lang, sisidlan ito ng reload, pinutol ko. Tapos ang laman nito ay more or less mga 10 takal nito. So sakak, ito pa rin ang gamit ko, sakak at sa stag, ganito pa rin. So sakak dahil mas mataas ang content ng mais na ginagamit ko, sakak nasa 60%, sa stag 50% lang ako. So ang 60% ng sa 10 takal, so ang 60% ay 6 na takal nito. So 6 na takal ng mais kung kak, at tapos 2 takal ng pellets na sinigregate natin na mga mula sa inerton. Tapos 2 takal din ng kombinasyon ng green peas at yellow peas at wheat sa ganito. Sa stag, dahil 50% ang ating content na mais, so ganito, golden crack corn 5 takal nito. Tapos sa pellets ay 20%, 20% lang ang binibigay natin, 2 takal nito at 3 takal ng special 16. So yan po ang pag-measure na para masasabi natin na medyo accurate ng konti ang ating pag-measure ng kanilang pag magsasabi tayo ng 20%. Ito po ang ginagawa ko mga kasabong ay individual talaga sa bawat manok. Ang iba ay medyo tinatamad. So halimbawa magpapakain sila ng ganito, 10 grams, ganito 10 grams lang sa manok. So sana nila 5 manok o 10 manok. So ganito ang ginagamit nila. So ito nga, halimbawa 10 manok ilalaban natin sa araw na ito. So ang 50% na 5 crack corn, 2 pellets, tapos 3 special 16 halimbawa nito. So i-mix nila at kanilang gahaluin. So medyo tinatama sila ko. Iba ko mga kasabong individual talaga ang ginagawa ko. Sa bawat manok ay tinatakaran ko. Halimbawa 4 na manok ang ilalaban sa ngayong araw. So ngayong araw halimbawa 4 na manok. So ang ginagawa ko, meron akong mga kukunting sisidlan na yung mga kunting garapa ng mga vitamins, yung mga sisidlan ng vitamins. Sa gabi pa lang or sa hapon pa lang, halimbawa bukas ang ating laban, sa hapon pa lang or sa gabi pa lang before ang laban natin, pinaglalagay ko na doon. May sisidlan ako, halimbawa 4, so may 4 ako na lalagyan. Doon ko na inalagay halimbawa ang mais at ang special 16, inilalagay ko na doon sa mga grapa. So ilalagay ko na doon ang 5 takal ng mais sa isang sisidlan. So may 4 ako na grapa, na maliit na grapa ng vitamins. So ilalagay ko doon 4 sa 4 na grapa, 5 sa isang grapa, 5 takal ng mais, tapos 3 takal ng special 16. So ang lahat ng grapa lalagyan ko. Tapos pagaling sa farm, before halimbawa sa madaling araw magta-travel, bago mag-travel ay binalagyan ko po ang grapa ng tubig para mababad sila, para pagdating sa sabungan ay ready na sila. Tapos doon sa sabungan, individual ko naman sa feeding pot, sa lalagyan natin ng pakainan ng ating mga manok. Usually ang dinadala kong feeding pack, hindi yung klipat na ginagamit, yung plastic, medyo may mga plastic na dahil hindi nababasag. Yun ang dinadala ko sa araw ng laban. So dinalagay natin doon, medyo i-drain muna natin para mawala ang tubig, para hindi gaanong basa. Medyo i-drain muna natin. Tapos pag wala ng tubig, hahaluan lang natin ng 2 takal ng pellets ganito. Yan po ang aking ginagawa. Ito po talaga ang kakampi ko mga kasabong.
sa araw ng laban. Tapos individual, hahatiin ko. Halimbawa, 4 na manok, isang itlog. So, hahatiin ko ang itlog sa araw ng laban. Hindi naman napakaraming itlog. So, yung sa 4 na manok, kalahati lang ng isang itlog ang ibibigay ko sa 4 na manok. Hindi napakaraming ibinibigay. Bibigyan lang ng kunti. Individual ko doon sa klipat ang isa-isa. Tapos lalagyan ko ng mga, siguro mga ganito din, sukat na saging saba. Ng kasya lang dito na sukat ng saging saba ang ipapakain ko sa kanila sa araw ng laban. Sa initial feeding natin, pero every 2 hours mga kasabong, every 2 hours nagpapalo up tayo. Nagbibigay tayo ng kunting pellets, kunting mais or green peas ba. Tapos magbibigay din tayo ng kunting saging. Yan lang po ang aking ginagawa. So ito talaga ang pinakakampi ko, kaya nasa bag ko talaga ito. Itinatago, matagal ko na itong kasama. Dahil noon nahihirapan ako mag-measure ng dahil kunti lang. So nakakita ako sa yung mga gamit sa pagluto ng mga chef na ginagamit ito sa pagtimpla ng mga ingredients na ganito, kung ilan ang ilalagay para accurate. So nakabili ako ng ganito ng set. Tapos ang kinuha ko lang ito, ang maliit na ito. Tapos ang malalaki nito ay andon, binigay ko sa asawa ko na tinago niya. So ano po mga kasabong, hanggang dito lang muna tayo. Na ituro ko na sa inyo kung paano ang method ko sa pointing at kung ano ang ginagawa ko para i-measure sa ganito. Ito talaga ang kakampi ko sa pag-pointing, ito ang dalawang ito. Pero usually hindi ko na nga ito anong ginagamit, ito naman talaga. So ito binabasihan ko lang ito at ito na ang pakain ko ay usually nasa ganito lang kadami. So wag po pa kayong mabahala mga kasabong na magugutom ang manok natin sa araw ng laban. Mas mabuti na ang kunti lang ang pakain natin sa araw ng laban kaysa marami. Pag napakarami ng pakain, magbigay ka ng halimbawa 40 grams or sobra pa sa 40 grams, kahit 30 grams, napakarami na yun ipakain sa manok sa araw ng laban. So minsan pag magka-problema tayo sa panunaw ng ating manok, mahihirapan tayong ilabas yun. So mas problema yun mga kasabong. Pag ganito lang ang pagkain natin, karami, so madali lang ma-digest talaga ng manok. Tapos magpapalo up naman tayo every 2 hours. So consolation ko na po yun sa aking mga panglaban na every 2 hours nakakakain sila ng kunti. So ano po mga kasabong, hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga bagong naligaw dito sa aking YouTube channel, nakikisuyo pa ako na paki-hit na lang ng subscribe button at ang notification bell. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Nabuhay po kayo mga kasabong. Happy weekend.